Pulong Duterte, kinabahan nga ba kay Sandro Marcos? Pag-usapan po natin ito. So, usap-usapan po ngayon mga sangkay itong biglaang pagpapakita ni Pulong Duterte, no? Nung may ipa-file itong si Sandro Marcos, nung bigla pong naging usap-usapan na magpa-file itong si Sandro Marcos ng isa pong batas na mag-uutos sa lahat ng mga opisyal na laging umattend o lagi pong naroon sa kanilang opisina. Ito po yung batas mga sangkay na magdidisiplina sa mga politiko. Pag-usapan po natin yan mga sangkay kasi bigla daw pong sumulpot itong si Pulong Duterte. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na mga sangkay, pag-usapan po natin. Kasi, ito yung balita. House Majority Leader and Ilocos Norte Ferdinand Alexander Marcos declined to comment the attendance of Davao City Representative Paulo Duterte at the plenary session of the House of Representatives after the media reported on his no work, no pay bill for members of Congress. So bagamat mga sangkay hindi pa po na ipa-file, no? Itong gustong mangyari ni Sandro Marcos, mga sangkay, nauna pong nagpakita na kaagad itong si Pulong Duterte, no? Kasi narinig, actually, mga sangkay, nag-umpisa ito sa media. Isiniwalat kasi ni Sandro Marcos na magpa-file siya ng isang batas na no work, no pay bill sa lahat ng mga politiko. Or para po ito, mga sangkay, for members of Congress. So, para po ito sa Senado at saka sa lower house, sa Kamara, mga sangkay. Kasi, kita nyo po ngayon yung nangyayari kay Bato, di ba? Nagtatago, absent sa trabaho, pero may sahod. Ganun kalupit, mga sangkay. Di ba? Saan ka nakakita, no? Nagtatago ka na. Wala ka dun sa mga usapan, wala ka dun sa mga kung ano bang mga nangyayari sa loob ng Senado, pero sumasahod ka. 'Di ba? Ang sahod ata ng mga senador umaabot po ng 300,000 mahigit. Galon din po yung mga kongresista, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin itong balita. House Majority Leader, ito daw pong si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ay nag-decline na mag-comment sa attendance ni Davao City Representative Paulo Duterte sa plenary session ng House of Representatives matapos ang media report patungkol po sa no work, no pay bill for members of Congress. Ayan mga sangkay. At ayon po kay Sandro Marcos, hindi pa yan naipapasa. It hasn't been passed. Pero gumagana na. Kasi ayon nga po sa kanilang mga lumalabas na mga update, lagi daw po talagang absent. Di umano itong mga to, mga sangkay, marami po dyan. Lagi pong absent. Kaya nagulat sila na bagamat wala pa raw po mga sangkay, itong hindi pa naman na ipapasa itong no work, no pay bill sa Congress, pero nagpakita na po si Pulong. Sabi niya dito, no comment na lang, sabi po ni Sandro Marcos. Sabi niya, may pa rin mayroon pa rin pong pasaring no? Bagamat sabi niya, no comment na lang. Pero mayroon pong unang bara, it hasn't been passed, pero gumagana na. Diba? Hindi pa napapasa pero gumagana na. Bigla pong nagparamdam. Bigla pong nakita mga sangkay. Marcos said he did not file no work. Hindi daw po niya ipinasa hindi daw po siya nag-file ng no work, no pay
bill para targetin ang kahit na sinong individual. At ayon po sa kanya, ito lamang po ay para palakasin ang Kongreso as an institution and improve the quality of legislation. Kasi mga sangkay, marami pong ganyan ngayon, 'di ba, ng mga politiko. Absent ng absent, 'di ba? Porket elected na, absent yun ang butas mga sangkay ng constitution natin eh. Hindi po nailagay doon anong gagawin nito mga politicians kapag ka-absent. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba, nakakulong. Habang nakakulong, sumasahod, senador pa rin. 'Di ba? Maraming ganyan mga sangkay. Kaya po tamang-tama itong ni Sandro Marcos na no work no pay bill. Na talagang saktong-sakto ito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. So sabi niya dito, it's no secret that there have been cases of ito, 'di ba? Ang dami pong uma-absent, hindi po nagpapakita sa mga committee hearings. Hindi po nagjo-join sa mga debates. Pero sumasahod. 'Di ba ang gagaling mga sangkay? Biruin nyo, sino bang nagpapasahod dyan? Tayong mga Pilipino, 'di ba? Halimbawa, kayo pag nagtatrabaho, 'di ba? Pag pumasok kayo sa trabaho, may sahod kayo. Pero kapag hindi kayo pumasok sa inyong trabaho, wala kayong sahod. 'Di ba? Mga sangkay? So bakit itong mga politicians parang exempted sila? Kaya tama po itong ginawa ni Sandro Marcos. Actually, marami po ngayon ang tuwang-tuwa kay Sandro kasi mukhang nagpapakita po talaga ng angas ito eh. Meron pa siyang pinapasang bill eh, 'di ba? Yung tatanggalin po yung tax travel or travel tax. O, 'di ba? Mga sangkay. So dito talagang saktong-sakto ito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sabi dito, Marcos stressed that generally, the more people debate on legislation, the better quality legislation is produced. So, kailangan nandun sila kapag may mga pinag-uusapan, mga sangkay, di ba? Halimbawa, may mga batas kasi yung bago ipasa yung batas, may mga debate. The more na may debate, mga sangkay, kapag merong gustong ipasang batas, the more na gumaganda yung plano para isabatas ito. Pero kung wala sila, kung kulang, absent yung iba, di ba? Nagkakaroon po ng lapses. So really, sabi niya dito, we're just trying to make sure that the best laws are passed for the Filipino people. Ayan, mga sangkay. Ganda na sinabi niya dito. So, gusto lang daw po nila isigurado na yung mga magagandang batas maipapasa para po sa mga Pilipino. So, sabi dito, eto mga sangkay, House Deputy Speaker and La Union Representative Paulo Ortega said the bill addresses a basic issue of fairness, stressing that public funds must only be released when public service is actually rendered. Exactly. Sabi niya dito mga sangkay that this bill simply ensures that the public money is spent only when public work is done. Diba? This is an institutional reform, not a partisan measure. Clear rules that apply to everyone protect both the institution and its members. Exactly. Hindi po ito, baka isipin ng iba, hindi, may iniipit lang kasi ganito. Kung maiipit ka, absenos ka talaga. Lagi kang absent. 'Di ba? Yung hindi mga maiipit dito, yung laging nandun sa trabaho, laging naroon, laging hindi uma-absent mga sangkay, pero yung mga uma-absent, tatamaan talaga nito. Sila yung unang-unang tatamaan nito. Isipin niyo yan, no work. Sa bagay, mga sangkay, kung mga korap din naman, 'di ba? May mga nakukorap sila sa kanilang mga proyekto kasi parang nagiging common pa ito sa ibang mga official, 'di ba? Mas malaki pa nga daw po yung kanilang sinasahod. Mas malaki pa yung kanilang nakukurap kaysa sa mga sinasahod. Yung iba ganun, 'di ba, mga sangkay? Pero syempre, mababahiran sila kung absent sila tapos may ganito ng klaseng batas. 'Di ba? Mga sangkay, hindi po ang maganda ngayon kay PBBM talaga mga sangkay. Kita nyo yung pera ng Pilipinas, iba-blockchain na. So marami pong batas ngayon na kapag ka naisabatas na po yan, kapag ka naipasa na, talaga nga namang
magdudulot ito ng kaayusan. Kagaya po nito, kapag naipasa na po ito, no work, no pay bill, naku, marami ng mga politician ng, hindi ako absent, baka wala akong sahurin, di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangke, tungkol po dito sa sinasabing biglang umattend si Pulong Duterte matapos ang usap-usapan sa ipinasang bill o gustong ipasang bill ni Sandro Marcos na no work, no pay bill. Comment down below mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.